Laglaga na, PNP Chief Marbil pinagre-resign. Naku po, pag-usapan po natin tong bagong kapalpakan ni PNP Chief Marbil. Ito nga ho, dahil ho sa nangyari dito sa may busway na kung saan nag-feeling VIP ho itong si PNP Chief Marbil di umano, allegedly. Pero mamaya makikita natin at mahuhuli natin kung sino ho ba talaga itong sinasabi nilang senior official ng PNP. Pero mismo dun sa bibig nung HPG ay ito'y si PNP Chief Marbil. Pero syempre, todo deny sila ngayon. Pero makikita naman natin yan mahuhuli natin yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Mahuhuli natin sa sarili nilang bibig na ito ay si PNP Chief Marbil. Syempre, i-deny nila yan. Alam mo naman sila Sila yung mga ngako ng 20 pesos na bigas tapos magpapalusot. Sanay na ho tayo sa ganyang galawan ng administrasyon na ito yung nagpapalusot. Yung ang daming sasabihin, katulad nun sa suka, hindi daw pagmamaliit yun. Yun daw po ay may apprentice pa silang nalalaman. Di ba alam na ho natin na mga kababayan yung mga ganyang style. Style po niyan, para lang hong magpalusot. Binubudol at ginagago na naman kayo. Kayo ho. Pero yung mga tanga lang naman. Pero sa tingin ko, marami na ho ang nagising at hindi na tanga ngayon. Marami na ho ang nagising at alam na ho nila na sila ho ay laging binubudol ng gobyerno ni Marcos. Kaya mga kababayan, panoorin po natin itong balita bago tayo magpatuloy. At makikita ninyo talaga nga namang ito'y abuso na sa ating batas. Ito'y nang-aabuso na. Matindi na hong pang-aabuso ito. Sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang nagpakilalang convoy umano ng Philippine National Police na dumaan sa EDSA busway. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Yung una si PNP lang. Yung si SAIC, nako. Sino yan? Antikas dito, Brad. Palakpakan natin to. Palakpakan natin. Bukas na bukas, wala ka na sa pwesto. Hindi naman. Sana naman wag ganon. Kasi ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. Baka naman bukas, wala na. Relieve na yung mama na yan. Wag naman ganon. Wag yun naman. Ako, saludo ko dyan. Dapat tayo mga mamamayang Pilipino, saluduhan natin itong traffic enforcer na kinabibilangan nitong mga DOTR SAIC, di ba? Sana ho, may mga gumaya pa sa inyo. Hindi kayo nasisindak. Ika nga dito sa mga sigang PNP kuno, di ba? Panoorin natin. Sinabi ko na po yan Sino po yan, Sa PNP lang. Sa krami kami. Dadaan lang kami. May emergency. Natatay yung boss namin. Hindi. Walang ganon. Ikaw naman ba, Natbay? Basta may emergency kami. Ang tikas ning mama na to. Sino po yan? Alas 6:30 kagabi nang dumaan ang motorsiklo ng PNP Highway Patrol Group at dalawang SUV sa busway sa may bandang Ortigas. Nakiusap daw ang nagpakilalang pulis na padaanin sila sa busway dahil may emergency raw. Sa PNP chief daw ang convoy ng tanungin ng pulis. Hindi na natin... Naku, sa PNP chief daw. Marbil, feeling VIP ka na naman. Dapat nga magre-resign ka na Magre-retire ka na dapat. Di pala magre-resign. Magre-retire ka na dapat. Kaya lang ang bira, in-extend ka pa di ba? Kakahiya ka naman, mantakin mo. Pinipilit mong pasunurin yung mga pulis. Sumunod kayo sa batas. Pero ikaw naman, di ba? Dami yung kinasuhan Dami yung kinasuhan na kala mo nagmumoonlighting, yung mga haka-haka ninyo dyan. Di ba? Dami yung kinasuhan ganyan. Dahil sabi nyo, sumunod kayo sa batas. Hindi ito batas. Dapat sinusunudo ito. Kayo po ba, sir, nagpupuyat? Hindi, ako nagtatanong lang ako, Kayo po ba yung nagpupuyat? Gago! Hindi, inaalam ko lang kasi baka nagpupuyat si sir at talaga nga namang pag nagpupuyat, ano ba kailangan para magpuyat?
merong ginagamit pag nagpupuyat. Oh, para sa mga kapuyaters. Ano po 'yun? Ha? Jesus Mariago. Yung po yung tinatawag nating nagsisimula sa letter C. C. Ayan na ginagamit ng mga mayayaman pag nagpupuyat sila. Nagsisimula sa letter C. Hulaan nyo, sulat nyo dyan sa baba. Kung ano yun. Ha? Oh, alam mo kung ano? Banggitin ko na. Sasabihin ko na ba, letter C. Ito po, talagang malupit po ito para sa mga nagpupuyat. Ha? Ano yun? Nako, anong ko? Anong ko? Coffee. Kayo naman. Ay, sus, Ginoo, oh. Gago! Ano na naman iniisip ninyong ko? Ayo talaga, kayo ganon. Kung ano-ano iniisip niya Yung mga nagpupuyat kasi kailangan ng kape. Pag kailangan ng kape, medyo, nanginginig-ginig pa yan. So, stress, ika nga. Kaya pag stress ka, dumaan ka na sa bus lane tayo, stress Yan ang ibig ko sabihin, dumi ng isip niyo. Ang dumi ng isip ninyo, wala naman, iba naman yung sinasabi niyo yung letter C, iba yun. Ano yun? Coca-Cola. Coke yun, may kape din yun, may caffeine din yung Coca-Cola. Ginagamit din yung mga nagpupuyat. Ano yan? Kayo talaga, labo ninyong kausap po. Talay. Tanang saik ang convoy dahil umalis agad. Pero bumalik daw ang motorsiklo ng HPG para magpatiket. Wow, importance. Very important persons. Bakit kanyo? Padaanin mo muna kami ha. Babalik na lang ako. Pwede ko kayang gawin yun? Hindi, ako kunwari lang, daan ako sa busway, tapos may emergency ako. Ano emergency? Natatay ako. Dadaan muna ako. Pag babalikan ko kayo para kunin ko yung ticket. Kasi may emergency ako Natatay ako, kaya kailangan ko muna magmadali ngayon. Unya, babalikan kita. Ganun daw ang ginawa. Umalis, tapos binalikan na lang yung isang. Hindi ho yung nagmamanayo ng SUV yung bumalik ha. Hindi ho yung ang bumalik ko ay yung isang motor ng HPG. Sigurado naman ako hindi isang motor yan. Diba? Sabi ko sa inyo, Sir PNP Chief Marbil, alam mo, tadhana na ang mag-re-reveal sa'yo. Yung totoo mong kulay. Kasi masyado kang nagbabida-bida dyan sa PNP. Di ba? Nagbida-bida ka dyan tapos inusig mo pa yung maayos na tao. Katulad nung ginawa nyo, pinagbintangan nyo na kung ano-ano itong si Pastor Kibuloy. Di ba? Ano nangyari sa inyo ngayon? Di ba? Yung mismong tadhana ang nagre-reveal ko anong klaseng tao kayo. Kayo na po mga kababayan ang humusga kung anong klaseng tao ito si PNP Chief Marbil. Kinumpirma naman ni PNP spokesperson Jean Fajardo ang insidente. Giit ni Fajardo, hinahabol daw ng convoy ang isang importanteng closed-door meeting. Meron naman po dun sa guidelines kapag ang mga PNP officers po ay urgent at emergency in nature ay po pwede naman pong dumaan po. Pero hindi na po nakipagtalo po itong convoy at nakiusap na lamang po na hayaan po munang maihatid po yung ating officer po sa Kamkrame at bumalik po sila para kunin po yung ticket na. Mga kapatid, Grabe. Ayan So, ang inaano nila ngayon, senior officer. Sus, Ginoo, kaya hindi nyo pa masabi kung sino. Talagang senior officer. Palakpakan natin. Ang lulupit ng nyo. Ito. So, tingnan natin. Sino ba itong senior officer kuno nila? Alamin natin sa kanilang tagapagsalita. Ito na yung kanilang bagong tagapagsalita. At tingnan ninyo kung paano magpalusot Panoorin po natin kung paano magpalusot ang PNP ngayon. Ang hirap kasi magsinungaling Sa totoo lang, mga kababayan, kahit anong galing mo pagdidepensa,
pag ikaw nagsisinungaling, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya delicate su talaga kayo. Mga kababayan, wag natin anuin tong si spokesperson. Trabaho lang niyang magbigay ng kanyang mensahe nang nanggagaling sa taas. Walang iba kundi si PNP Chief Marbil. So, wag ho natin siyang anuhin kasi napag-utusan lang naman po siya eh. Ano naman naging dahilan ng mga pulis eh? Sumusunod lamang po kami sa utos. Yan ang sinabi sa amin, sunod lang kami. Ano mahirap sa atin mga kababayan eh, sunod-sunuran talang sa utos eh. Sumusunod lamang kami sa utos. Utos lang ito eh. Pasensya na po, pasensya na. Ang sinasabi po natin na ito po sila po ay yung mga senior officers ng PNP na nung panahon na yun ay kailangan ng presensya na makabalik dito sa National Headquarters dahil po sa operasyon na officially po i-declare po ni SILG. Yeah, malinaw. Linawin natin. Ano sinabi niya? First, hindi niya pinangalanan. Senior officer lang ang sinagot niya. Mamaya, meron kasing argumento si Marbil kung bakit hindi dapat pangalanan daw. Okay? So, kung ganyan ang argumento mo, tablado ka na naman. Tablado ka. Mamaya, paparealize ko sa iyo yung iyong dahil daw sa nature ng kanilang trabaho, dapat hindi daw inire-reveal kung sino yun. Dapat daw tinakpan yung plaka. Dapat daw hindi binabanggit yung pangalan. Kaya hindi nila binabanggit kung sino yun. Wow. Very important kayo, ha? Pangalawa. Okay? Pangalawang sinasabi dito, dahil nga sa nature ng emergency, kailangan daw parang pagbigyan, okay? Sir, ito ba yung Ito ulit. Senior officers ng PNP na nung panahon na yun ay kailangan ng presensya na makabalik dito sa National Headquarters dahil po sa operasyon na officially po Pangalawa, ang sinabi niya dito po ni SILG. Ang magre-reveal daw ng operation na yon ay si SILG, which is si Remulla, di ba? Yung DILG secretary, siya daw magsasabi kung ano daw itong operation. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yung dalawa nilang argumento na yan, ha? Sir, ito ba yung kaugnayan ba ito sa kinita? Yan po yung inihiling ni GPNP na hayaan po na kung ano man klase pong nature ng operation na si SILG na po ang magde-declare ng kung ano man po yun. Kung ano daw po, kasi ganito yan eh. They're trying to say, kasi importante ho ito, bakit kailangan natin malaman ho ito. Importante ho kasi ito, dahil they're trying to say na merong emergency. But they cannot reveal first the senior officer na pangalan nun, na it needs to na malaman ng taong bayan. Bakit kailangan malaman ng taong bayan? Mamaya. Unya. Pangalawa, hindi daw masabi ngayon kung ano yung operation na yon. Importante po yung details niyan so that we can parang judge whether this is a real emergency. 'Di ba? Ito po ba emergency? Ano po ba ito? 'Di ba? Yun yung kasi dahilan nila eh. That's the way they justify itong action nila. There is an emergency. That's why we need to use the busway so that we can go fast and furious, then fast and urgent sa krami. So tinanong tuloy, ano yung emergency na yan? Hindi rin nila masagot kung ano daw yan. Si DILG Secretary Remulla na lang daw magsasabi. Importanteng malaman natin yan. Importanteng sumaksak muna sa ating isip kung ano yung mga ganyang galaw nila. Senior officers po sila. Ang sinasabi po natin dito, kung mapapansin ninyo, base doon sa kasunduan ng DOTR tsaka ng PNP. Biglang segue. Kasi dinidiin ng media. Sino ba talaga sila? Ba't di nyo mapangalanan? Senior officers sila. Para talagang hindi mapindaw ng isang taong kung sino man yung senior officer na yun. Tapos, ito pa sinabi. Ano sabi dito? Biglang sumegway.
'Di ba? Hindi, meron namang meron namang kasunduan na pwede in case of emergency. So diyan nila binabali ho yung katotohanan, 'di ba? Importante kasi maunawaan natin 'to. Kasi this is how they deal with the truth. Okay? And the lies na pinalalabas ng gobyerno na ito. Lagi nilang they would twist it. Halimbawa ito, sasabihin nila, sumilip sila. Tingnan nyo nga yung kasunduan. Ito, emergency. Emergency. Pwede na yan. Yeah? Pero tandaan ninyo, nangyayari yan, yung mga ambulansya. Sinisita, di ba? Bakit? Walang tao sa loob. Sinisilip yung tao sa loob. Tinitingnan talaga kung may emergency ba. Kasi maraming nababalitaan tayo na may mga ambulansya, ginagawang service ng mga munisipyo. Diyan na inis ang DOTR, kaya dino-double check nila. Talaga bang may emergency? That is important. Tama, mali. Ginagawa yan sa ambulansya. So, hindi porket nang wawangwang yung ambulansya, hindi porket may nakasulat na ambulance sa harap, papayagan na sa busway. Titingnan talaga nila. Ang tanong, nasunod ba yon? Kung talagang may emergency, di sana man lang tiningnan yung loob, pinatingnan ng loob. Meron talaga kaming hinahabol dito. Meron kaming daladalang kriminal dito. Kailangan namin dalhin sa krami for emergency sake. Hindi, how would you define emergency? Kung kayo nakahanap ng way sa ambulansya, dapat hanap din kayo ng way sa pulis. Paano wala lang ng pulis na naka-uniforme, sabihin nila, emergency, meron kaming hinahabol sa karami. Emergency, pupunta kami. Putya, ang daming pulis na nakamotor Di ba? Tapos pwede sila mag-uniforme. Pag naka-uniforme na sila, sabihin nila, may emergency kami. Okay na po ba yon?